Sa wakas, napilitan si Donald Trump umamin na may baraha ang Ukraine. Hindi lang ito tungkol sa tulong ng mga espesyalistang Ukrainian sa gitnang silangan laban sa Iranian na drone, kundi pati na rin sa katotohanang sa unang pagkakataon simula noong 2023, mas marami ng teritoryong nawawala ang hukbong Ruso kaysa sa kanilang nasasakop. Ngayon, may mga alas ang Ukraine dahil sa pagsisikap ng mga sundalo, industriya at espesyalista ayon kay Pangulong Volodymyr Zelensky. Ganito niya kinomento ang opisyal na hiling ng Estados Unidos sa Ukraine na tumulong protektahan ang mga base militar ng Amerika sa gitnang silangan. Siya nga pala, dumating na ang mga unang espesyalista mula sa puwersa ng depensa ng Ukraine sa Persian Gulf. Bukod pa rito, ang Saudi Arabia ay nakikipag-usap sa Ukraine tungkol sa pagbili ng malaking bilang ng mga drone interceptor na idinisenyo para labanan ang mga Iranian na drone na uri Shahed. Iniulat ito ng Wall Street Journal ayon sa kanilang mga source. Ngayong araw, lumabas ang detalye kung paano tinanggihan ni Donald Trump ang pagtatanggol sa gitnang silangan kahit 7 buwan nang inialok ng Ukraine ang bagay na ngayon hinihingi ni Trump kay Zelensky. Ipinakita ng mga planong ito na nag-alok ang Ukraine ng isang pandigdigang sistema ng depensa laban sa mga pag-atake ng drone na sasaklaw mula sa pinakailalim na bahagi ng gitnang silangan hanggang sa mga bansa sa hilagang Europa. Sa ganitong paraan, tuluyang tinatakpan ng napakalaking kalasad ang buong kanlurang mundo laban sa mabangis na Russia. Ang pangalan ko ay Alexei Pechi. Tara't pag-usapan natin ang paksang ito ng sabay-sabay. Pero bago tayo magsimula sa episode na ito, hinihiling ko sa inyo na mag-subscribe sa channel, mag-like, mag-iwan ng kahit anong komento at siguraduhing mag-subscribe din sa aking Telegram channel. Pechi News! Ang link nito ay nasa description ng video na ito. Doon kami naglalatala ng mga balitang agad naming natatanggap. Ngayon, ang Ukraine ay may alas dahil sa trabaho ng ating militar na industriya at mga espesyalista. Ganito na komento si Presidente Vladimir Zelensky ng Ukraine tungkol sa pahayag ng US na humihili ng tulong para protektahan ang mga base militar ng Amerika sa gitnang silangan. Sabi ni Zelensky, hiniling ng Amerika sa Ukraine na magpadala ng sundalo at espesyalista na may kagamitan para palakasin ang seguridad ng pasilidad ng Estados Unidos sa reyon. Mahalagang tandaan na ang Estados Unidos ay humingi ng tulong hindi sa Pransya, Alemanya o ibang bansa. Tumanggi sila sa British aircraft carrier at kalaunan ay lumapit sa Ukraine. Ngayon, sabi ni Zelensky at narito ang kanyang sinabi. Hiniling ng Estados Unidos na magpadala kami ng aming mga tao, lalo na ang aming mga sundalo, pati na rin ng ilang mga espesyalista namin na may partikular na kagamitan upang tumulong sa pagprotekta ng mga base militar ng Amerika sa gitnang silangan. Pinag-uusapan natin ang Jordan pati na rin ang Saudi Arabia. Hiniling ito ng mga Amerikano. Sinabi pa niya na positibo niyang tinatanggap ang hiling ng Washington at itinuturing itong patunay ng paglago ng kakayahan ng hukbong sandatahan ng Ukraine. Narito ang isa pang pahayag. Alam mo, maganda ang pakiramdam na ito dahil sa ating mga sundalo, kaangahangang tao at sa pinalawak nating sariling produksyon mula nang magsimula ang digmaan. Ngayon, mataas na ang antas natin. Binigyan diin ni Zelensky na sa mga taon ng digmaan, malaki ang pag-unlad ng depensa ng Ukraine at napalakas nito ang kanilang posisyon sa mga kaalyado. Sa tanong ng isang mamamahayag kung nangangahulugan ba ito na may mga alas na ngayon ang Ukraine sa pandigdigang politika, sumagot ng oo si Zelensky at narito ang kanyang pahayag. Sa tingin ko oo, pero parang isang magaling na manlalaro ito. Maari may magagandang baraha ka pero hindi mo kailangang ipakita sa lahat na meron ka nito. Sa tingin ko, meron na rin tayo nung isang taon pa, hindi lang pinapakita. Pero ngayon, alam na ng lahat na meron tayo nito. Handa ang Ukraine na tumulong sa mga kaalyado at kasosyo kung makakatulong sa seguridad. Masaya ako makasuporta sa mga Amerikanong kasosyo. Paalala ko rin na dati, paulit-ulit sinabi ni Pangulong Donald Trump na walang alas ang Ukraine laban sa Rusya. Pero ngayon, nagbago na ang lahat. Tama si Zelensky, pero hindi ngayon lang nagbago ang lahat. May mga alas naman talaga noon pa, hindi lang natin ipinapakita. Paalala ko lang, kahapon ay sinulat ng Axios na halos 7 buwan nang nakalipas mula nang subukan ng mga mataas na opisyal ng Ukraine na ibenta ang kanilang mga drone interceptor sa administrasyon ni Donald Trump. Naghanda sila ng presentasyon na nagpapakita kung paano mapoprotektahan ng teknolohiyang Ukrainian ang mga puwersa ng Amerika at ang kanilang mga kaalyado sa gitnang silangan at sa iba pang lugar.
Noong una, hindi pinansin ng presidente ng Amerika ang alok, pero ngayon, siya na ang humihingi ng tulong. Ang punto ay, inaalok na ng Ukraine ang bagay na hinihingi ngayon ng Amerika 7 buwan na ang nakalipas. Narito ang CP mula sa Axios. Nagbago lang ng isip si Donald Trump matapos magdulot ng pagkamatay ng 7 Amerikanong sundalo, ang Iranian Shahed at milyon-milyong dolyar ang nagastos ng Amerika at kaalyado sa pagharang. Ang pagtanggi sa alok ng Ukraine noon ay isa sa pinakamalaking pagkakamaling taktikal ng Trump administration mula simula ng digmaan laban sa Iran. Ganito ay nilarawan ng 2 matataas na opisyal ng Estados Unidos. Ang presentasyon ay naglalaman ng ideya ng paglika ng mga sentro ng paglaban sa drone sa Turkey at Jordan at sa mga bansa sa Persian Gulf kung saan matatagpuan ang mga base ng Amerika upang labanan ang banta mula sa Iran at mga proxy nito. Noong administrasyon ni Trump, nakita si Zelensky bilang leader na inuuna lang ang sariling interes. Kaya hindi nila masyadong sineryoso ang mungkahi. Bagaman inilahat ng mga Ukrainyano ang mungkahi bilang isang kapwa-kapakinabang na pakikipagpartner. Nangako sila na ang kooperasyon ay lilika ng mga trabaho sa Amerika sa larangan ng paggawa ng mga drone. Kapalit ng akses sa mga teknolohiyang Ukrainyano, nagalok ang Ukraina na bibili sila ng armas mula sa Amerika. Noon pa, may baraha at alas na, pero ayaw lang talaga makita ni Trump. Mahalagang banggitin na tinantiyan ng mga eksperto na sa digmaan sa gitnang silangan, ang Amerika at ang mga bansang Arabo na bumibili ng armas sa kanila. Sa 11 araw ng labanan, gumamit sila ng higit 1.5 beses na mas maraming PAC-3 missiles kaysa sa natanggap ng Ukraine mula sa mga kaalyado sa 4 na taon ng malawakang digmaan. Ayon sa ulat ng Bloomberg, mahigit 1,000 PAC-3 interceptors ang ginamit para labanan ng mga drone at missile ng Iran na inilulunsad gamit ang mga Patriot na anti-aircraft missile system. Mula nang sumiklab ang malawakang pananakop ng Russia, nakatanggap ang Ukraine mula sa mga kaalyado ng 600 PAC-3 missiles. Ngunit hindi pa yon ang lahat. Sa huli, magdadagdag pa ako ng isa pang baraha o isa pang alas sa kamay ni Zelensky. Mas maraming teritoryo ang napalaya ng hukbong Ukrainyano noong huling 2 linggo ng Pebrero kaysa sa nawala sa kanila. Ayon sa ulat ng Institute for the Study of War, unang beses mula counter-offensive noong taginit ng sandatahang lakas na Ukraine noong 2023 na nabawi ng mga puwersang Ukrainyano ang 400 at 60 kilometrong parisukat sa kanilang kontrol. Ito ay mga 10% ng kabuuang teritoryong isinuko ng Kyiv sa Moscow noong 2025. Samantala, bumagal ang pag-usad ng mga Ruso at nagrereklamo na sila na ang Kupiansk ng okupasyon ay ginawaran pa ni Vladimir Putin ng medalya at titulo ng bayani ng Rusya ay halos kontrolado na ng armadong puwersa. Pinakamahalaga, makikipagnegosasyon ang Saudi Arabia sa Ukraine para bumili ng maraming drone interceptor laban sa Iranian Shahed attack drone. Ayon sa Wall Street Journal, ang kasunduan ay maaring umabot sa milyon-milyong dolyar. Bukod sa drone interceptor, pinag-aaralan din ng Saudi Arabia ang pagbili ng Ukrainian electronic warfare equipment. Ang mga sistemang ito ay nagbibigay daan para mapahina ang mga signal na kumokontrol sa mga drone at sa katunayan ay napapahinto ang mga ito bago pa man makarating sa kanilang target. Dito ako maglalagay ng tuldok. Ilagay ninyo ang inyong opinyon at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito. Mag-subscribe kayo sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Kung naging interesante at kapakipakinabang sa inyo ang episode na ito, maaari ninyong suportahan ang trabaho ng YouTube channel na ito sa pamamagitan ng inyong donasyon o bayad na subscription gamit ang mga link at detalye sa description ng video na ito o sa QR code na makikita sa inyong mga screen. Iyon lang po, ingatan ninyo ang inyong sarili, paalam sa lahat.